Handang humarap sa investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI si Pangulong Bongbong Marcos ayon sa palasyo. Yan ay kung may ebidensyang mag-uugnay sa kanya sa issue ng budget insertion. At nakatutok si Joseph Morong. Nasaan ang malalaking isda? Yan ang tanong ng mga nagrally laban sa mga maanumalyang flood control projects. At ngayong inakusahan na rin si Pangulong Bongbong Marcos ni dating ako Bicol Party List Representative Saldi Co ng pag-uutos ng insertion. Sinabi ng Malacanang na handang humarap ang Pangulo sa Independent Commission for Infrastructure o ICI kung may ebidensya. Is the President willing to appear before the ICI if there will be evidence that will link him to those issues? Ang ICI po ay isang independent commission. Kung ano po ang maibibigay sa kanilang maliwanag na ebidensya, wala naman pong pagtututol ang Pangulo dyan. Hiningan pa namin ng pahayagang ICI sa pangatlong meeting ng Technical Working Group ng Komisyon para pag-usapan kung paano mababawi ang mga ari-arian ng mga sangkot sa anomalya. Binigyan diin ni Commissioner at dating Public Works Secretary Rogelio Singson ang pagpapanagot sa mga sangkot. The demand is still very strong for people who are involved I'd like to see them in jail. At habang pinoproseso ang pagpapakulong sa mga sangkot, hinahabol na ng pamahalaan ng assets o ari-arian ng mga sangkot sa anomalya. Sa Biyernes, isusubasta ulit ang 4 na luxury vehicle ng mag-asawang Pacifico at Sara Diskaya na hindi nabenta nung nakaraang auction. Ibinaba na ang presyo ng mga ito. Ang Rolls-Royce mas mababa na ng halos 10 milyong piso ang presyo. Kung hindi pa rin daw mabebenta ang mga luxury vehicle ng mga Diskaya, pwede raw itong ipa-direct offer o kaya naman ay sirain na lang. Condemnation or sirain na lang talaga yung mga vehicles. It's really an exercise of discretion on the part of the commissioner. No? In fact, we could have dispensed with the auction and went straight to the condemnation. Considering the state of our country, we are in need more of a budget. Right? Tuloy-tuloy naman ang paghahanap sa 7 at-large na inisyuhan na ng arrest warrant ng Sandigan Bayan kasama si Co. Ayon kay DILG Secretary John Vic Rimulya, nasa Portugal si Co. Zaldico is believed to be in Europe, suspected to be in Portugal. He is suspected to have a Portuguese passport acquired so many years ago. Ayun lang ang details. Nakikiusap kami sa lahat ng mga Pilipino sa buong mundo na kung makita nila si Zaldico, kung pwede nilang picturean, padala kagad, i-post kagad sa internet para may idea tayo kung nasaan siya. Ang isa naman taga DPWH nasa Israel. Ayon naman sa PNP-CIDG, may mga taga SunWest Corporation na kinasuhan sa Sandigan Bayan ang nagpahayag na gusto ng sumuko. May back channel po na sa amin. And siyempre wala po silang personal na abogado and apparently parang napabayaan. So they're takot also. We're trying to... Simula Martes, masasaksihan na ng publiko ang hearing dahil live-stream na ito sa social media page ng ICI. Handa raw ang mga kongresista na magpa-livestream at hindi hihingi ng executive session sa ICI. Matatandang sumulat si House Majority Leader at Presidential Son Congressman Sandro Marcos na handa siyang tumestigo sa ICI. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras.